Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Papanoorin ho natin kung paano ipagtanggol nitong si Ping Lacson, nitong si Marcos Adik, dyan sa plenary debate para sa 2026 national budget. Pero bago yan, isang like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, rumekta na ho kagad tayo. Ito ho, dito na ho natin malalaman yung binida nitong si Ping Lacson Boytago doon sa programa nitong si GJ Chacha, nitong si Manong Ten, na kung saan meron ho siyang isisiwalat. Papatunayan niya. Ayan na. Papatunayan niya ho na nagsisinungaling. Itong si Zaldico. Game, Ping. But Mr. President, let me deviate a little, related din ito sa ating unused appropriations. Gusto ko lang ibahagi sa atin yung nangyari do sa, and this affects our economy, even yung investor confidence. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na Yan na. 100 billion, Oh. sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na Nagre-rehearse kayo niyan. Ng DBM, nagpraktisan kayo. isingit sa BICAM. Your Honor, Hindi dapat pinag-uusapan dyan yan eh. Pinag-uusapan niya sa Blue Ribbon Committee. Pero dahil nga naman, kailangan maisalba itong adik na presidente. Base dito kay Amy, kailangan ilabas itong Lacson yan dyan. Di ba? and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or Yeah. separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yan, nako si Ping Lacson pa ho ang magpapatotoo ha. Isusugal ho niya ang kanyang walang kwentang pangalan. Diyan sa testimonya na yan, nang hindi totoo yung mga sinabi ni Saldico. Palakpakan ho natin ang tagapagtanggol ng adik diyan sa Senado. Palakpakan natin si Ping Lacson, aka Ping Lacson Castro. Yun talaga absolutely untrue or false. Yan. Untrue or Yan. completely false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Sino? Kay Bernardo? Galing ang tawag? Anak ng Petrang Garapata. Kanino ba kampo si Bernardo? Sino ba pinagtuturo ni Bernardo? Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Grace po. Sino pa? Saldico. Yun yung pinagtuturo niya. Ika nga, ilinilihis ni Bernardo. Itong usapan na to, papunta kay Martin Romualdez at dito sa presidenteng adik. Kesyo daw kay dating Bernardo pang nalalaman itong si Unggoy. Hoy, si Bernardo, kakampi niya yan. Sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM. So credible ngayon si Bernardo. Si Gutesa hindi. Si Saldico hindi credible. Basta lahat ng kabalbalan na to, si Saldico lang may kasalanan, gano'n. Hindi pwede yun. Pambira. Nag-insert na Santa Mukal na unprogram appropriation sa 2025 budget. Pinirmahan ng Senado at House of Representatives. Si Saldico lang ang may pakana. Sira ulo ba tayo dito para paniwalaan itong aso na to, nitong si Marcos Adik? Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na Wala si Bernardo. Nagnakaw si Bernardo. Walang credibility si Bernardo. Akala ko pa naman, ilalatag mo, si Bernardo lang pala, anak ng Petrang Garapata. Sino pinagtuturo ni Bernardo? Joel Villanueva, Grace po, Jinggoy Estrada, Sis Escudero, lahat ng kumontra sa impeachment ni BP Sara. Ayan, para sa iyan, walang yaka. Bernardo, seryoso? Akala ko pa naman, may bigat talaga itong kargada nitong mama na to. Wala naman palang kakwenta-kwenta. may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Yari, naloko na. Amen na pangandaman. At ganun kawik ang presidente. Kaya ho siyang gaguhin ng ganun. Misrepresented him. Presidente ka, brad, takot mo na lang. Para sabihin mo na utos siya ng Pangulo kahit hindi naman. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. Bersamin. Undersecretary, anak ko, nagkakalaglagan na ho dito. Hoy, Adrian Bersamin. Misrepresentation ka daw nitong si Marcos Jr. He name dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM. So, totoo yung sinasabi ni Saldico. So, yung pagtawag ni Bersamin kay Saldico, totoo. Pero yung in-insert ni Saldico, hindi totoo. Yung kickback na 25 billion, hindi totoo. Anak ng Petrang Garapata. Palangpakan natin itong si Ping Lacson Boytago. Yung insertion sa 100 Matindi ka. billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. Nako, Trigib Bolivar naman. DepEd. Other personalities. Anyway, regarding Tuloy mo. Banggitin mo lahat. Diyan lang namin makikita kung gaano kakatindi kung makapagpakakaso. Dati kahit paano meron pa ako respeto dito sa mama na to eh. Totoo nga, ang chismis. Ay sa bagay, talagang pride nga naman mo kasi ngayon. Sinamahan niya yung mga adik nung panahon ng kampanya. Dating si PNP, kasama mo nangangampanya adik, anak na to. the 100 billion, binrake down kasi Yan ang kaibahan nyo ni Senator Bato. Yan ang kaibahan nyo. Si Senator Bato, dating si PNP, kinampihan niya yung mga tumatrabaho sa mga adik. Ikaw, kinampihan mo yung adik base dito kay Senator Ivy Marcos. nireview niyo yung kanyang notes. This is all related even to the appointment of Secretary Recto
to be the executive secretary, as he is now the acting. I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Pinaniwalaan mo. O siyempre, amo mo yung sinasabihan niya na hindi totoo yan. Mantakin mo si Bernardo, linaglag niya lahat ng senador. Tapos itong si Martin Romualdez at Marcos Jr., absuelto, ang pumirma ng budget at yung nagsabi na pinapatawagan ka ni boss, mag-insert ka daw ng 100 million. Doon kay Bersamin, totoo. Ha, doon sa parte na yon. Pero pagka umakyat kay Marcos Jr., kasi nungalingan. Palakpakan natin. Ibang klase ka kung makapagpakaso, Brad. Ibang level na yan. O, tuloy. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigay. Kung si Bernardo na lang ang magsasabi niyan, alam niyo mga kababayan, kung yung napabalita na di umano, pati asawa nitong si Paul Estrada ay ginulpi-gulpi, hindi na lang ho natin maisip kung anong ginagawa dito kay Bernardo para sabihin niya yung mga katagang sinasabi ngayon. Di ba? Yung mga pangalan na sinambit niya doon sa huling hearing ng Blue Ribbon, di na lang ho natin malaman kung anong ginawa dyan sa mamanayan, kung bakit naging broken boy siya. Ganyan ako ng kopya. Hindi ko sinasabing si Lacson. Hindi ko sinasabing si Lacson ang gumawa ng kung ano pa mang kabalbalan dyan kay Bernardo. Pero yung si Bernardo na yan, kahit si Magellan pa, papabibintangan niya na siya ang nag-insert niyan. Kahit si Magellan, sasabihin niya na tumanggap ng pera dyan sa flood control na yan. 100% mga kababayan. Na si Bernardo, anak ng kutawa, kahit si dating Pangulong Rodrigo Duterte tumanggap ng pera. Kung gusto nilang pasambit sa bunganga niya si Bernardo na yan, yun ang sasabihin niya. Kaya yung sinasabi na ni Peng Lacson, malaking kabalbalan. No? 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olivar. And sabi niya, Nako, Yusek Olivar. Nagkatid pala siya ng nasa na si Olivar ngayon. Oh, Olivar, kanino mo binigay ang pera? Hindi naman pwedeng sa'yo lang lahat yan. Ang dami niyan. ang pagkaalam niya, kasama si Yusek. Lahat ng sinasabi na to ni Ping Lacson, sasabog sa mukha niya to pagdating ng panahon. Dahil kakantay ang mga yan. Sa ayaw sa gusto mo kakantay ang mga yan. Si Traigib Olivar, si Bersamin kakantay yan, Brad. Alam mo niyo yan. O ngayon, ang mangyayari niyan, itong si Olivar at itong si Bersamin, ituturo si Zaldico, anak ng Petrang Garapata, nagkanda-hindot-hindot na usapan, no? Adrian Bersamin. Oh. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigay sa silang armor van. May armor van si Yusek Olivar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olivar, Yan. and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion. Yung kwento. Ba't hindi sinabi ni Bernardo yan? Anak na tawa. Ba't ikaw nagsasabi niyan? Hindi mo dapat sabihin yan dyan. Sa Blue Ribbon, sinasabi yung mga ganyang klaseng litanya. Kung hindi pa nagsalita, itong si Zaldico, hindi mai-involve itong si Traigib Olivar at itong si Adrian Bersamin dito sa skandalo na to. Ano ba naman yan, Ping? Ano ba naman yan? Napakalaking kababuyan na naman ang ginagawa na to ni Pinky. Pinky, ayusin mo. Nagkakahindot-hindot na naratibo nyo. Pagka nasasangkot, sinisibak. O ngayon, Adrian Bersamin, Traigib Olivar, lipad na kayo. Punta na kayo ng Chile. Yun, only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from I think March hanggang April yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olivar. Kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Kalma ka lang ha, March yun. May yung halalan. Huwag ka masyadong Fs, baka yung iba dyan ginamit sa kampanya ha. Kalmahan mo lang. Undersecretary Olivar. Nasa ticket ka ng alyansa ng mga adik. Nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Oliver sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olivar. Kung saan Bakit hindi kinuwento yan ni Bernardo sa Blue Ribbon? Bakit ikaw nagkukwento niyan? Hearsay yan, hearsay. Hindi totoo yan, hearsay yan. Walang credibility itong si Lacson. Anak na tawa. Kinuwento lang sa iyo yun eh. Wala, hindi first hand information yan. Anak na tawa. Akala ko bang doon tayo sa tama, doon tayo sa ika nga procedure. Hindi yan ang procedure. Kung dapat na lumabas yung mga ganyang klaseng detalye, doon. Sa Blue Ribbon, hindi dyan sa budget deliberation, hindi dyan sa plenary debate para sa 2026 budget. Nagkakalokohan naman tayo dito, Ping eh. napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personal nagpapalit sila. So meron nangyaring pagnanakaw. Mga tauhan ni Marcos Jr. nagtatawagan. Ang sinabi nitong utos ito ni boss. Anak ng Petrang Garapata, sasabog sa mukha mo lahat ng ginagawa mo na yan. Alam mo yan, alam mo yan. O pagka wala na, patapos ng administrasyon ni Marcos Jr., pustahan tayo. Si Ping at itong si Soto, sasagpangin nila mismo si Marcos Jr. Mark my word, 3 taon pa ho kasi itong presidente na to, pwede pa nilang uto-utoin eh. Diba? Pwede pa nilang, kaya nga eh, ano ho siya, wasted ho siya yung, adik nga sabi ni
Di ba, ano yan, ika nga, para sa mga nanguuto kay Marcos Jr., isa ho siyang napakagandang pagkakataon para yumaman. Hadik yan eh. Anak ng toka, hahinan mo lang ng, ano ba yun, ano yung mga inaalmusal niya, Mary Jane almusal niya, di ba? Hahinan mo lang siya ng Mary Jane. Boss, tawagan ko si magpa-insert ako. O bala dyan, basta ako, busy lang ako dito sa kakapulburon ko dito, di ba? Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative. Bakit gayon muli na? Ito naman si Ting, inoloko tayo eh. Noong huling appearance itong si Bernardo, lahat ng senador, congressman, linaglag, maliban kay Marcos at dito kay Martin Romualdez, imposibleng kayang gawin, izaldi ko yun. Ting naman oh. Teka nga, ganda ng posing mo dyan. Pambihira ka talaga, oo. Of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspetya niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? Oo, hindi. Dapat sinabi mo sa kanya, susunod na hearing, ilabas mo lahat yan. Di ba, ilabas mo yan. Pasinungalingan natin yung sinabi ni Saldico kasi ikaw, Bernardo, hanggang kay Trigib Olaybar at kay Adrian Bersamin lang ang papunta sa'yo. Ito kay Saldico, kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr., di pwede yun. Mas okay yan sa'yo. And I'll see to it that it will reach the President. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. Hindi totoo yan. Hindi kami sigurado dyan. Yung mga lawyer na yan. Panotaryo mo yan doon sa pinagnotoryohan nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ipanotaryo mo yan. Ayoko yan. Hearsay yan. Anong toka? Hayaan mo si Bernardo magsabi yan. Oh, bakit niya binanggit na nagtitake notes sila? Kasi baka bumaligtad yan si Bernardo. Advance mag-isip yung mga yan eh. Oh, eto Bernardo, sinasabi ko na sa'yo. Sinabi mo yung mga katagana yan. Meron kang abogado, meron akong abogado. Nagtitake down notes tayo. Ngayon pagka bumaligtad ka, yayariin ka namin. Tingin naman. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, ito meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2020, last quarter. Yusek Trigib requested for list of projects. Dapat under oath yan, Ping. Di pwedeng hindi under oath yan. Di ko tinatanggap yan. Hindi, walang yan. Narration lang yan eh. Nagkukwento ka lang. Nagkukwento ka lang yan. Di ba? Walang ano yan. Ano nga kasing tawag niya doon sa ano? Walang... Basta meron siyang binanggit na salita na kalimutan. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with Yusek Cabral kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bonoan na mag-prepare ng listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Ano? Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nang galing sa RDC bago pa podohan? Yan. Complete with program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo saka palang hahanapan ng items na ililista sa NEP. Remember, bukod pa po ito dahil ito gaan na ito eh, BICAM na ito. Yun nga, kaya nga in-insert yan, linagay sa program para wala nang project. Oh. Di ba, kung nung una nagtatanong ka kung bakit hindi na lang sa NEP, bakit in-insert pa? Sinasagot mo yung tanong mo. Hindi pa ba nasasagot yung tanong mo, Brad? Hindi pa ba nasasagot? And mind you, even during the NEP, anyway, mamaya ko na itakil yun. Yan, mamaya na. Siguro ngayong mga panahon na to, maliwanag na kay Ping Lacson Boy Tago kung bakit in-insert yan, ilinagay sa unprogram appropriation. Hindi sa mismong, NEP, Di ba? Kasi pagka sa NEP, may project yan. Aba, kakagawa lang ng tunang nakalaan Aba, tapos na to eh. Ngayon, pagka nasa in-insert yan, kahit tapos na yung project, pwede nilang patungan. Tapos papalabas nila, ayan, okay na yan, tapos na yung project na yan. Dahil yan, dito sa pondo na in-insert na to. Lahat ng kabalbalan, alam nyo, mawalang niya kayo. Pero kawawa naman si Marcos. Ito yung sinabi niya rito. No? Ito, sinabi niya na si Trigib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pasabi raw, Mr. President. Nako. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM. Under oath. Notaryo. Hindi pwede yan. Questionable ang credibility ng mama na yan. Bakit? Puro senador at congressman ang binanggit. Akala mo parang sila lang ang may kayang sila lang ang gumawa niyan. Hindi pwede sa amin yan. To release. Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President. But in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung lista.
Sige na, totoo na lahat. Sa pagpalagay na natin, okay na. Pero hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na adik ang sinusuportahan mo, Presidente. Ng projects, nilista rin ng, nakita ng mga staff ko ito, pero nilistahan din si Akala mo pagka sinabi mong, pagka binabanggit niya yung word na staff niya, talagang kahuhusay. Staff mo nga, di malaman kung bakit in-insert yan at hindi ilinagay sa DIP eh. Mga staff mo, mga walang kwenta. Nakakatawa ka, nag-staff ka pa kung hindi rin alam ang dahilan kung bakit ilinagay yan sa insertion, sa program appropriation at hindi sa NIP. Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion Hindi alam ni Pangulo. Inosente yung presidente mong adik. sa GAA, sa BICAM, Oh, bakit bakit niya dito? Yan din ang observation ni Your Honor. Sa dami ng in-insert nila, may 200 bilyon. Ang pinag-usapan, 100 milyon lang, 100 bilyon lang. Brad, huwag mo kami lokohin dito. Ito naman shipping, oo. Ngayon, ang dating, yung mga binito niya, yung mga sinasabing pina-insert niya, hindi yun. May 200 bilyon ang in-insert, Brad. Kung di mo alam, ha? Diba? Sabi niyo rin? Because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. Diba? It's the same, Mr. Same. President. The same. Yeah, ito yung tatlong items no, na nabito. Saldico list vetoed items. GAA, Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City, 250 million. 800, page 822, Binasa hula yan ni Marcos Jr. Yung 4,000 pages, binasa niya. construction of multipurpose building, government center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322, construction of riverbank structure including irrigation system, integration along Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, package 3, 100 million. Total, 1.15. Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert, but it doesn't make sense to me, Hindi Mr. President. Hindi nagme-make sense sa'yo kasi aso ka nga nitong si Adik. Hindi talaga, kahit na anong sabihin namin, kahit mapunta na sa mga Duterte usapan, buti pa nga, mas papaniwalaan mo pa nga si Tatay Digong nag-insert yan kaysa kay Bangag eh. Di ba? That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC Explain na lang, explain. family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi yan, common sense. Hindi daw kasama Pangulo. Agad ang sweldo na. Hindi pa nag-imbestiga. Nagsalita lang si Bernardo tapos na. Ang kapal naman ng mukha na yan. Konting delikadesa, Ping. Konting kahiyan. Ay, oo nga pala, kasama ka sa alyansa. Ha, di ba? Malalim mo ito mga kababayan. Maniwala ho kayo, malalim tong issue ng korupsyon na to. Yung mga pinupustura nila, mga sarili nila na malilinis. Ako, kinakabahan ako sa mga yan ha. Baka pati ang mga yan ilang maleta kaya binigay sa mga yan? Hindi kay Ping ha, hindi ko sinasabing kay Ping. Hindi ko sinasabi kay Ping. Doon sa mga nagtatanggol kay Bangag. Hindi si Ping. Hindi niya pinagtatanggol. Naniniwala lang siya kay Bernardo. Hindi kay Zaldico at hindi kay Master Sergeant Orly Gutesa. Pero magko-corroborate dyan sa statement na yan ni Bernardo. Kasi noong huling pagkakaalala ko, yung kay Gutesa, kinorroborate ho nung kay nitong si Zaldico. Pero pa magsasabi na totoo yung sinasabi na ni Bernardo, di pa natin narinig ang testimonya nitong si Trigib Olivar. Ito, ano ka rin yung tipong bida-bida ka rin Pwede mong ipasugpi na yan si Olivar, yung si Bersamin, ilinabas mo kagad dyan. Hindi under oath, hearsay lahat-lahat, pero gusto mo tanggapin namin ng ganun-ganun na lamang. Ano ka, Ping, si Raulo? Ha? Ano ka si Raulo? Ganun-ganun na lang? Siya nag-utos, ibibito niya. Siya nag-utos, i-EFLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Masyado ka na napaghahalata, sabi nito si Tuta. Teka lang, Senting, masyado na tayo napaghahalata dito na sobrang pagtatanggol na kay Bangag ang ginagawa natin, kaya mag-interject na ako. Just for clarity, Yeah, the handwritten note, the letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. And At 2 thereafter, p.m. and thereafter he asked There for were the- resignations. He asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. All right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. Yung kind-hearted. So, kind-hearted. Kaya almusal niya, marijuana, base dito kay Aimee. Merienda niya, cocaine. Kind-hearted, palakpakan natin si Ping. Base kay Aimee. Hindi ka kapatid, kaya hindi mo pwede sabihin na sinungaling si Aimee. Yun ang problema. Pagka kapatid na nagsabi, hindi na nila pwede sabihin na labos ko nga ng ebidensya. Sabay niya kung lumaki, yung ali na yun. You know, Kind-hearted pero addict. Problema yan, Ping, ha? Ganyan talaga yung mga addict. Mababait. Lalo na doon sa mga meron pang pakinabang sa kanila. Mababait sila sa'yo. O baka may pakinabang pa sila sa'yo. I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will Courtesy resignation kasi alam ni Marcos Jr. meron din siyang problema. Wala na, na-corner na yung amo nyo. Kahit paano nyo papaikot-ikutin to. Anak ng toka, walang ICI, walang Blue Ribbon na makakapaglihis dito sa usapin na to. Paakyat sa Malacanang. Wala na sa tarangkahan, nasa loob na
Nung hindi nagsasalita si Zaldico, nasa ano pa lang, nasa tarangkahan pa lang, nasa entrada pa lang. Noong pumasok na, nabanggit na tong si Marcos Jr., itong si Trigib Olivar, si Romualdez, si Bersamin, wala na, nasa loob na ho tayo ng Malacanang dito. Ngayon kung pinagtatanggol mo pa siya, mas masaul ka pa sa adik. Still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot, just fool around. Ano to, si Raulo ba yun si Trigib Olivar? Pipick up ng bilyong-bilyong pera. Kanino idadalhin yun? Ba't di pa yung nakakulong? Si Raulo ba yung si Adrian Bersamin? Yan ang kinakabahan ako. Kasi yung Bersamin na yan, yung si Lucas Bersamin, yung anak niya na yan, at saka si Lucas Bersamin, kaklose niya si Lisa Araneta Marcos. And misrepresent the President of the Republic of the Philippines. No matter Bakit hindi pa sila nakakulong? Kung misrepresented pala nila yung presidente ng Pilipinas. Ping, ginagago na kami nito, sa totoo lang. Nagsasabi ka namin sa amin ng puro hearsay, hindi naka-notaryo, hindi naka-sworn, hindi naka-under oath. Gusto mo paniwalaan namin. Yung sinasabi mo na yan, walang kaibahan doon sa sinabi nito si Zaldico. Hindi naka-sworn affidavit, hindi naka-notaryo, wala lahat. Narration lang yan, kwento. Di ba yan yung mga litanya mo? Binabalik lang namin sa'yo. Ano, masarap? Kung masarap, hindi ko... how kind-hearted he is. Let's not take advantage. Yun po yung nakakasama ng loob. Wag, hindi sumasama ang loob mo doon sa mga namatayan ng kamag-anak dahil sa bagyo. Hindi sumasama ang kalooban mo doon sa mga nalubugan na yung supa nilang pagkamahal-mahal na pinag-ipunan nila sa napakahabang panahon. Inutang pa sa Bombay yung pambayad. Anak ng tawad, di sumasama ang loob mo doon. Pero doon sa pag ninindrap nila dito kay Marcos Jr. na adik, base dito kay Amy Marcos, sumasama loob mo. Ano kasi Raulo? Ito pa yung aking notes. Di ba? Sinabi niya, narinig niya si Zaldico. Ito, I heard Zaldico state. O paano ba yan? Sinabi nitong si Zaldico na tumawag itong si Amina Pangandaman sa kanya. Na inutusan siya ni Marcos Jr. na mag-insert ng 1 bilyon. Ngayon ito si Pangandaman, sinibak. Ano nangyari doon? Bakit hindi sila pinapakulong? Kung ako presidente, anak ng toka, ano yan? Halika dito. Amina, halika dito. Amina. Di ba dinanay pa nila Amina Pangandaman yan? Ba't nakakalagkad kayo dito sa buwisit na flood control project na to? Hindi mo pwede sabihin na, sir, di ba inutusan niyo ako? Hindi pwede sabihin niyo kung di mo talaga inutusan. Ba't ganun na lang pinakawalan? Mas galit pa sila kay Joel Villanueva, Jingo Estrada, kaysa kay Amina Pangandaman at dito kay Trigib Olivar na kung saan mismong si Bernardo na nagsasabi na bilyon ang laman ng mga malitang ibinigay sa kanila. Ayaw gamitin yung katagang mga malite. Ping, sinking ship na yan. Statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the people. Ping. Maraming nangyari dyan. Ikaw kasi puro paktol ka, puro hearsay naman sila. Gusto mo puro paktol tayo. Gusto mo yung detalye maayos pero lalatagan mo kami bigla ng puro hearsay. Ang problema dito, Ping, gusto mo yung 100 billion automatic 25 billion. Hindi natin alam yan, hindi tayo bumibida dyan, ika nga. Si Ping Lacson lang kasi kailangan niya protektahan yung amo niyang adik. Basta dito kasi namin. Maraming nangyari dyan. Hindi lang 23, 24, 25. Kaya bago mo buka ang bunganga mo, bukas, mag-blue ribbon ka at doon ka magdadadak. Doon mo ilatag yan. Ipanumpaan mo yan si Bernardo. Lahat ng mga sinasabi mo na yan, hayaan mong siyang magsalaysay. Hindi para sa'yo na ikaw ang magsabi ng mga kataga na yan. 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to Yusek Trigib Olivar. Personally, Mr. President. Paano yung kay Zaldico? Personally din yun sa kanya. Sa dami ng perang nawawala, anak ng toka. Yung kay Trigib, yung kay Zaldi, baka iba pa yan, ha? So let this be a lesson to everyone, no? Oh. To all of us. Oh, yan. Sometimes kala mo lulusot ka. Pero Lulusot. Yan, sabihin mo yan kay Marcos Jr. Sometimes akala mo lulusot ka. Hindi ka pala kasi addict ka. Ganunin mo. sooner or later, Oh. it will catch up with you. Oh, yan. Especially if you do it habitually. Ayan. Who would know that the President would include in his zona? Mahiya naman kayo. Who would know that Kasi makukorner na siya sa ayaw sa gusto niya. Bilang niya na yung mga bagyong darating sa Pilipinas. Partida, sabi ni Toby Chanco, November pa lang sinabihan niya itong si Marcos Jr., itong si Martin Romualdez na sinisira ang administrasyon niya kasi kinukuha nila lahat ng pondo. Hindi ganun hindi verbatim na ganun pagkasabi pero ganun yung gist na sinabi nitong si November 2024. Magsasalita ka, July. So, namahiya naman kayo. Kaya puro pambubola ho yung mga sinasabi nila na yan Mula kay Toby Chanco hanggang dito kay Ping Castro. I and my staff would work after hearing the President's message on several case studies. President talaga no? Adik, sabi mo, President Adik, sabi mo. Kasi adik naman talaga, di ba? Sabi ni Amy Marcos, kapatid niya yun Kilala niya yun. Kasabay niyang lumaki yun. Alam niya mga libangan nun. Kahit ano pang sabihin mo, mapasinungalingan niyo na lahat. Pero lang yung testimonya ni Senator Amy na adik si Marcos Jr. Oriental Mindoro, First Bulacan District. Who would know that Senator Marcoleta would call for a motu proprio investigation in the Blue Ribbon Committee? Wala po nakakaalam nito. Masama na naman loob mo. Para rin itong mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode right in our faces and it would be too late for those responsible to repent.
Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Naglayo ang investors. Stock market is down. Kasi nga adik ang presidente. Sabi ni Amy. Nakakatawa. Lahat ng nangyayari ngayon, naglalayuan ng mga investor, napakatindi ng korupsyon, bumabaha ang Pilipinas. Kasi nga adik ang presidente, base kay Amy. Ba't hindi mo maintindihan na kung ano man ang hawakan ng isang adik ay masisira? Adik nga kasi. Adik na rin ata kayo eh. Adik kayo sa pagsuporta kay Marcos. Boo! Hindi sa droga, sa pagsuporta. Adik na adik yung sa pagsuporta kay Marcos. Yung po yung masakit dito. So, I'm appealing. Separation of power. Hayaan mo sila sa executive. Anong masakit? Trabaho kayo dyan. Palabasin yung katotohanan. Hindi yung wala pa man, pinagtatakpan nyo na itong si Bangag. To our co-workers in government. Oh. I think we've reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. Enough is enough. Yan. I think I have made myself clear, Mr. President, that Wala po. there are Anong clear? Wala kang clear na sinabi. Pinagtanggol mo si Marcos. At nag-hearsay ka lang dyan. Nagkwento ka lang. persons responsible. And ngayon, back to the NEP. I don't want to steer the proverbial hornet's nest. Pero ito pa yung isang practice. Proverbial hornet nest. Proverbial. Anak ng toko, nagaling sa mga salita na yan. Pero yung isang adik hindi nyo maispatan. Mag-resign na rin kayo. Anak ng toko. Walang mangyayari sa Pilipinas kung ganito mga senador natin. Yes, alam nyo. Sinabi ko na nga ito na, and I think the distinguished sponsor will agree with me, that the 2025 GAA is the most corrupt. Lagi natin sinasabi ito. And I would like to describe it as a national budget that is corrupt to the core, from start to finish. I have a document that I have also acquired. NEP pa lang, katakot-takot na po yung naka-insert. I've seen in that document, yung ilan lang ang aking babanggitin. Secretary Bonoan, allocable ito, allocable, non-allocable. SMB Batch 1, SMB Batch 2, SMB Secretary Manuel Bonoan. Batch 2, Batch 3. Ang binanggit lang ni Yusek Bernardo, meron siyang 5 billion a year for 3 years kay Secretary Bonoan. Kaya nagkwenta kami ni Senator Kiko Pangilinan, di ba? Na 15 times 15 kasi 15%. That's 2.25 billion. I discovered in that document, aside from SMB, meron pang SMB Batch 1, I think 18.5 billion. Then there's another SMB Batch 2. Basta ang total, 25.5 billion. He's not even a legislator, Mr. President. And many more. Nakalagay, House leadership, 143.5 billion. Of course, we also learned from the hearings na sa NEP pa lang, pag napasok, may 10% eh. And that's new to us because hindi natin alam ito. Nalaman lang natin ito sa mga hearings eh. Now, 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kabanambayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President, to think na ito yung nangyayari. Mr. President. Yes, Mr. if I may, President. this might not be Yan ang mga litanya nitong si Atty. Ping Lacson, ha? Atty. po siya nitong adik na presidente. Basi kay Amy, adik daw yung kapatid niya, ano ba magagawa ko? Siya nagsabi na, di naman ako, adik daw si Marcos Jr. Hindi to news, hindi to fake news kasi kapatid niya nagsabi. Nasaksiyan niya ang pag-aadik ng kanyang kapatid. related to the budget. But since na pag-uusapan na rin po itong issue, paano po, and if the permission of Senator Lacson, at base ho sa inyong kwento ho, sa inyong salaysay, si Yusek Trigiv at ang PLLO dati, si Adrian Bersamin, nakapag-insert po ng 81 billion in the BICAM. Paano po itong dalawang tao na hindi naman po high level ang kanilang posisyon na kumbinsi ho ang mga mambabatas na mag-insert ng 81 billion pesos po sa BICAM? Perception, Mr. President. Sinong hindi maniniwala kapag Bersamin ang nagsabi na utos ni Presidente na mag-insert kayo? Now, Ngayon sasabihin ng presidente, hindi ko inutos yan. Ganun. Ang ano lang niya, hindi ko inutos yan, sasabihin ng presidente. Ngayon pa lang yung establish nila narrative, hindi nag-utos ang presidente. Kung ano man sabihin nito si Adrian Bersamin at nitong si pangalan to, Trigiv Olivar, hindi yan inutos ng presidente. Ministrepresent niyo ang presidente. Ika nga, wala siyang ginawang ganun. Masyado kayo bida-bida ganun. Ang dami mong i-misrepresent. Presidente pa talaga. Okay lang sana eh. Maniniwala ako, ministrepresent nila yung si Lucas Bersamin, executive secretary. Ministrepresent nila itong si Amina Pangandaman. Merong ibang tao na nag-utos na nasa baba. Pero anak ng tokwa, alam mong alter ego ka lang, alam utosan ka lang ng presidente, i-misrepresent mo. Takot mo na lang. Pag nagkabukuha, takot mo na lang. Talagang papagulgul ka ng pangulo. Ba't buhay pa sila? regarding the items, may tulong po yung DPWH. I would assume under Secretary Cabral. Because siya naman talaga yung nagpe-prepare ng list. Siya yung nagko-consolidate to find out baka merong redundancy, merong mga hindi viable, merong repeat projects. Siya lahat yan eh. So ito yung conspiracy, Secretary Bonoan, as far as DPWH. So yung naiwan ng, kasi 81,
So meron pang tayo in-account na 29 billion. Iba't ibang agencies na raw yun. Probably other departments, other agencies. Kung 81. Kahit na ho, 19, kung 81, 19. Yeah, 19 billion. Sorry. sa pagkaalam ko ho sa mga ganitong proseso, marami mo hong nagbabantay. Andiyan po yung House, andiyan yung Senate, andiyan yung DBM. At 81 billion at BICAM ho, napakalaking... 100 billion, Mr. President. 100 billion. 81, sa DPWH lang Correct. yun. Yung 100 billion at BICAM, napakalaking movement po ang mangyayari. Bakit ho hindi na i-report ho to? Mr. President, that's why I laud your effort na maging transparent hanggang BICAM. Nang gagawin natin ngayon, wala nang alien. Wala na. Anong transparent by wala na. Wala na kanang toka. Ngayon, papakita nyo, wala na si Saldico, malinis na, wala nang nakaw na mangyayari. Kaururan. Items na papasok outside of the House version and the Senate version. And that's a very good way forward, moving forward, na talagang hindi lang magiging simple, transparent. Hindi na po pwede yung 2 tao na lamang, 3 tao, 4 na tao nag-uusap sa BICAM. Now, you ask me, how could it have happened? Ako, susunod na presidente, para sa susunod na presidente, pagka hindi nila pinanagot, itong mga magnanakaw na to na nasa Malacanang yung mga poras na to, ayoko na. GG. Ang bira. Nag-uusap, ilan lang eh. Bakit hindi pwede mangyari? Siningit yung 100. Pinaratify. Alam naman po natin, pag nag-ratify tayo, or even the members of the BICAM, sa Senate lang, sa kapal noong ating pinipirmahan, page by page or every page, magiging kontrabida kapag inuwi mo pa yung pinapapirmahan sa atin. Mahihiya ka kasi ikaw lang hinihintay. Without reading, we would sign. But times are... Akala ko bang tagapagbantay ka. Dapat huwag kang mahiya kung may problema, umalma ka. Yan ang nga ba problema eh. Pagka maging ano lang, pagka convenient lang sa kanya ang pagiging mapagbantay ng budget, doon yan lang ginagawa. Pero pagka nagkakahiyaan na, pipirma na lang, gano'n. Labo different now, naman Mr. President. And we fully trust you because of, what you have done so far. Lahat kami naniniwala na pag pinapirmahan mo sa amin yung BICAM report, assuming na member ako ng Bicameral Conference Committee ng Senate panel, and even the BICAM report for ratification, ako with you there, I will sign it without... kung sira ulo ka pala kung pipirma ka eh. Buti pa naman tong si Senator Bato de la Rosa, itong si Amy Marcos, hindi nila pinirmahan. Kasi alam nila may problema yung BICAM. Anak ng Petrang Garapata, meron nung silang linalatag na naratibo dito. Pipirmahan mo seryoso. Kahit alam mo na maraming blanco. Eh may tama ka sa utak kung ganun pala. Senador ka, pinapapirmahan sa'yo ang BICAM, pinag-usapan BICAM, dapat mag-limit tayo. Halfway, ika nga. Yung mga hindi na pagkasunduan, lagyan natin ng figure yan. Pero yung blanco, pipirmahan mo, ganun. Basta pinapirmahan sa'yo ni Finance Committee Chairperson. Reading. Ewan ko sa'yo, Ping, ayoko na. Ayun na nga mga kababayan, parang maano na ako dito kay Ping, di ko na malaman kung anong nangyayari dito sa mga kabalbalan niya na to. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PSF. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayong magpabudol sa mga mambubudol ngayong mga panahon na to. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo.